Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Hold your horses, lady. Inangila ni Lina si Tirso. Anong horses ang pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung saan pa kami nanggaling para lang makita ka? Alam mo ba kung ilang araw mo kaming pinaasa-asa sa kung sino-sinong tao? Kung iniisip mong napaka-special mo, pues meron din naman akong trabahong kailangang asikasuhin. At anong inaasta mo dyan, ha? I'm not Tirso. Ano? Hindi ako si Tirso. Siya ang hinahanap mo, hindi ba? Si Tirso Garcia? Napamaang si Lina sa lalaki. Pinaglololo ko siya nito. Mukhang-mukha na lalaking kaharap niya ang nasa lisensya. Agad na hinagilap ni Lina ang lisensyang iyon at itinaas sa mukha ng lalaki. Heto, hindi ba ikaw to? Baka gusto mo pang magpa-fingerprint tayo. That's not me. That's my twin. Kakambal ko siya. Natauhan si Lina. Natigilan. Napahiya. Bakit nawala sa isip niya na mayroon nga palang kakambal si Tirso? Nabanggit iyon ni Jen nung nakaraang araw. Nabasa ng binabae sa internet. Sa dami ng isipin ni Lina ay nagkapatong-patong na mga detalye. Nagsalita ang lalaki. My name is Fort. 30, Tirso is not here right now. Mamaya pa siya babalik pero pabalik siya. You can wait in his house. Pasensya na. 1 linggo na kasi kami naghahanap sa kanya. Hingin pa umanhin ni Lina. Ngumiti si Fort. Kapag ngumiti ito, ang supladong dating ng mukha ay umaamo. Nabanggit ng gwardya na may kasama ka raw bata? Na ang sabi mo ay anak ni Tirso? Tumango si Lina. Agad binuksan ang backseat. Kinarga niya ang dumideding si Carlito. Holy! Bulalas ni Fort. Bahagyang napaatras. Paanong hindi? Kamukha rin nito ang bata. Wow! This is amazing actually. Can I hold him? What's his name? Carlito. Carl, eto si Tito Fort mo. Pakilala ni Lina sa bata. Inilayo ni Carlito ang dede sa bibig, saka bumati. Hello po. Pagkatapos ay muling dumede. Mukhang hindi pa rin makapaniwala si Fort. Gayunman ay tumawa ang lalaki. Saka inilahad ang kamay sa bata. Sama ka sa tito, Carlito? Tumingin muna kay Lina ang bata at nang tumango siya, ay sumama na rin si Carlito sa tiyuhin. Isinakay ni Fort ang bata sa motorsiklo at pinapasok na sa loob ng cabin village. Mabagal ang patakbo ng lalaki at makalipas lang ang wala pang 10 minuto ay narating na nila ang isang bahay. Inasikaso sila ni Fort at pinagsilbihan sa kawaksi ng pagkain. I have to go. Tirso is going to be here any moment now. I'll see you again, alright? You too, little one. Ginulo ni Fort ang buhok ni Carlito saka umalis na rin. Nagkatinginan sina Lina at Jen. Mukhang okay naman ang lahat. Mukhang mabilis silang natanggap ni Fort. Sa katunayan, ngayon ay parang nais magtaka ni Lina na inabot sila ng 1 linggo para lang makausap si Tirso. Nagkomento si Jen, mukha siyang mabait. Tumango si Lina, sa totoo lang tama ka. Sana ganun din si Tirso. Mukhang tuwang-tuwa si Carlito sa bahay, gayon din sa cake na isinilbi sa kanila at sa TV na binuksan ng kawaksi at nilapit sa isang channel na cartoons ang palabas. May lungkot na bumalot sa puso ni Lina at bigla niyang naitanong sa sarili, paano kung biglang magpasya si Tirso na kunin si Carlito? May paghihimagsik agad siyang nadarama sa kalooban. Parang hindi niya iyon mapapayagan. Iyon din palang nasa isip ni Jen. Paano kung i-get talk ng padikera yung si little one? Anetche ang gagawin mo. Hindi mo naman iniisip. Sablay ka na naman. Parang biglang sinalaban ng ulo si Lina sa pag-iinit ng pakiramdam niyon. Bigla siyang natense. Bakit hindi na naman niya naisip yon? Oo, dumaan saglit sa kanyang isip ngunit agad niyang nalimot dahil hindi nga nila alam kung makakausap nila ang ama. Isa pa, noon ay tinanggihan na ni Tirso si Carlito. Natural na ang naging pangunahing agenda ni Lina ay ang makausap lang ang lalaki. Kung hindi lang kanina ay sumumpong ang ulcer ng nanay niya. Hindi ako papayag, Jen. Mariing tugon ni Lina. Ano siya, Hilo? Ano eteche, tuta pwedeng i-get luck na lang ng basta? Walay lang, hey ateng, masaklap ang sabihin, si Tirso ang padikera. Ikaw? Ako, madera ka, ambisyosa ka, tanggapin mo ang katotohanan, biglang parang gustong mapaluhan ni Lina. Tama si Jen, wala siyang karapatan kay Carlito. Hindi man siya nakapag-aral,
Hindi na mahirap unawain na hindi papanig sa kanya ang badas. Mayroon bang huwes na magbibigay ng karapatan sa tiyahin ng bata at hindi sa ama nito? Walay, bigla ay hindi mapakali si Lina. Umuwi na lang kaya tayo? Gaga ka ba? Sabi ni Jen. Umuwi na lang tayo, tara na. Aligagang wika ni Lina. Ano ang laban niya sa mga Garcia? Kayang-kaya siyang pitikin ng pamilya. At tatalsik siya patungo sa bundok tralala nang gano'n na lang na walang kalaban-laban. Mukhang nairita si Jen. Ilang oras tayong bumiyahe, libo ang gasolina natin. Tapos nag-cake lang tayo, detay? Bago pa sila magtalo ay bumukas na ang pinto. Isa na namang bersyon ni Carlito ang naroon, kunot na kunot ang noo. Nakadamit na pang opisina, bagaman nakasampay lang sa braso ang Amerikana. Si Tirso, ang walang hiyang nag-aabando ng ama ng sariling anak. At ang kanina ay si Fort ay pumalatag na. Si Lina, lalo siyang papalag sa bagong dating, lalong hindi niya iiwan doon si Carlito. Baritono ang tinig na lalaki na magsalita. So what's this I hear that I have a son here? Newsflash, you're not the first one to claim that. Napatingin si Lina kay Jen. Hindi niya masyadong magets ang sinabi ni Tirso. Agad bumulong sa kanya ang binabae. Hindi daw ikaw ang una nagsabing may anak siya. Mukhang duda. Nag-roller coaster ang emosyon sa dibdib ni Lina at sa huli. Bago siya makapagsalita ay naunahan na siya ni Carlito na biglang humarap sa ama mula sa telebisyon. Tito Fort? Nakabalik na po agad? Holy, sambit naman ni Tirso. Nakatingin sa bata. Nadaglag ang panga nito. Tila hindi na malayang bumagsak ang braso. Maging ang nakasampay doong Amerikana. Kumapit ang lalaki sa pintuan. Saka animoy nawala ng lakas na napaluhod sa sahig. Hindi nawawala ang mata kay Carlito. This is my worst nightmare. Sambit naman ito. Naunawaan ni Lina yon. Parang sinuntok ang kanyang dibdib at nagpasalamat na hindi iyon naunawaan ni Carlito. Gusto niyang sipain ang nakaluhod na lalaki, ngunit labis siyang naapektuhan ng emosyong sumakmal sa kanyang dibdib. Parang siya mismo ang tinanggihan, parang siya mismo ang sinabihang hindi bangungot. At ang unang reaksyon ni Lina ay ang buhatin ng kanyang pamangkin, protektahan ng kaawa-awang musmos mula sa ulang silbi nitong ama. My worst nightmare has come true. But no, not nightmare. Look at him. He's beautiful. For God's sake, my son is beautiful. How can something so beautiful come from an idiot like me? Isang propesiya ng pamilya Garcia na magkaroon daw si Tirso at kakambal niya ng maraming bastardo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng babae ang isa sa mga paborito nilang libangang magkapatid. At marahil kung maririnig lamang iyon ng isang feminista, ay pagsasasampalin na siya. Ngunit ano ang magagawa niya kung ang palay nang lumalapit sa manok? Wika nga. Chick magnet, iyon ang bansag kina Tirso at Fort na kaibigan nila. The good looks were the main reason, he guessed. Or maybe the money, both of which they had an abundance. Naging maingat si Tirso sa private liaison niya. Tinitiyak hindi magiging totoo ang propesiya. Ngunit heto ang dumidilat na ebidensyang nabigo siya. 3 pagkakataon sa buhay niya ay hindi siya naging maingat. Una ay noong 18 anyo siya. Ikalawa ay noong 20 anyo siya. At ang huli ay noong minsang nalasing siya. But how could one pap create a baby? Well, technically, it took just one fast swimmer, but what were the odds really? Nang bitbitin ng babaeng mukhang masungit ang bata, ay naunawaan ni Tirso na nakaluhod pala siya. Napalhod siya sa pabagsak sa kanya ng katotohanan na nagkatotoo ang sapantahan ng marami. At sa katotohanan ng hayon, sa harap niya, ang isang batang mula sa kanya. His own flesh and blood. Hindi na kailangan pa ng anumang patunay. Bagaman kung may magsasabing anak ni Fort ang bata, ay maniniwala rin siya. Wait up, bulalas ni Tirso. Agad na tumayo. Where the heck do you think you're going? Aniya sa babae. Hindi malinaw sa kanya sinabi ni Fort na pinatuloy daw nito ang mag-ina sa kanyang bahay. Tumatawa ang kakambal niya. Daig pang nanalo sa loto sa labis na kasiyahan. After all, Fort was one whom everyone thought would sire the bastard first, not him. Mas maraming babae ang isang yon kesa sa kanya. Taas noo ang babae. Hindi maalala ni Tirso kung sino ito. Ang babaeng ito ba ang nakaniig niya nung huling pagkakataong hindi siya gumamit ng proteksyon? Hindi niya maalala. Sa totoo lang, walang masyadong naalala si Tirso. Sa gabing iyon, maliban sa kinabukasan na nagising siyang wala ng kasama sa silid at nawawala ang kanyang lisensya. Ipinagkibit balikat niya iyon.
Hindi yun ang unang pagkakataon na nag-uwi ng souvenir ang isang babaeng kanyang nakasiping. Ang totoo, mas inalala niya ang pisikal na epekto ng isang ganoong uri ng pagniniig. He had himself tested after that. Kung sa tingin mo papayagan kitang ganyan na maging trato sa bata, pues nagkakamali ka. Magkita na lang tayo sa korte, Mr. Garcia. Halatang galit ang babae. Nanlaki ang mga mata. At nakadama rin ng galit si Tirso. Korte? Iniisip ng babae na hindi niya pananagutan ng bata. Natural, hindi niya inakalan sa ganitong kabata niyang edad ay magiging ama na siya. Wala marahil ni isang lalaki sa mundo ang nangarap maging ama sa gulang na 26. Ngunit ano magagawa niya? Mag-usap tayo, miss. Nabigla lang ako. Hingin pa umanhin ni Tirso. Matagal siyang pinagmasdan ng babae. Lumapit ang binabaeng kasama nito at hinawakan ng babae sa braso. Lina, mag-usap kayo. Akin na muna si Carlito. No, agad na wika ni Tirso. Can I hold him? Tila nag-alinlangan pa rin ng babaeng si Lina. Pala ang pangalan. Naitanong ni Tirso sa sarili kung bakit hindi niya maalala ang babae. And how was their lovemaking? And why the hell she did not tell him about Carlito before? Nag-init na naman ang kanyang ulo, ngunit mas minabuting kalmahin ang sarili. Carlito baby, come. Ani Tirso sa paslit. Dumede ang bata at lumingon sa ina, na tumango naman. Sumama kay Tirso si Carlito. Marahil totoo ang lukso ng dugo, sapagkat nang sumayad ang balat ng bata sa mga palad niya, ay parang mayroong init na humahaplo sa kanyang puso. The child was perfect. Ilang sandaling manghang nakatitig lamang si Tirso sa anak. O anak, damang-dama niya bigla. Nakatulala, nakatigalgal ngunit nabuo ang pagkilala sa kanyang puso. Hell yeah, this was his child. Tito Fort, bakit po kayo nakatingin sa akin? Tanong ng bata. No, hindi ako si Tito Fort mo. Kakambal ako ni Tito Fort. How old are you? Tanong ni Tirso. 3 po. Itinaas ng bata ang 3 daliri kahit hirap kontrolin ng mga iyon, kaya sa huli ay pinigilan ng kabilang kamay ang hinlalaki at hintuturo upang mabuo ang bilang na 3. Ganito po, 3. Boy, you're so adorable. Alakas ng tawa ni Tirso. Tawa lang siya ng tawa mula sa tunay na kaligayahan sa kanyang puso. Ako yung daddy mo, Tirso yung pangalan ko. Okay lang ba sa'yo maging daddy mo ako? Dito ka titira sa bahay ko, gusto mo ba yon? Sukat biglang pumanglaw ang mukha ni Carlito at umiyak. 2 braso ang agad na inilahad upang maabot si Lina na agad ding kinuha ang bata. Masama ang tingin kay Tirso. Oh God, sambit ni Tirso. I made him cry. I'm sorry. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. At kung balak mo siyang itira dito kasama ako at ang lola niya. Pero wala yun sa plano. Ang kailangan lang namin ay sustento mo. Diretsang sabi ni Lina. Umikot ang mundo at walang kamalay-malay si Tirso sa kung paano sumabay. Unti-unting bumagsak ang mga peraso ng pangunawa. Kailangan niya sabihin ang lahat sa kanyang mga magulang. Nakikinita-kinita na niya kung ano magiging reaksyon ng mag-asawa. At heto, hindi pa man ay para nagagawa na ng desisyon si Lina tungkol sa kanilang anak. Hold on just a minute, don't leave. I'll be back, ani Tirso. Parang hindi siya makahinga, kaya nagpalit siya ng damit. Saka tumuloy sa kusina upang uminom ng 3 basong tubig. Nagbalik siya sa salas. Hindi na umiiyak si Carlito. Ang bata ang una niyang nilapitan. Baby, huwag kang iiyak ha. Sorry na si Daddy. Ayoko pong sumama sa inyo. Kasama ko po parati sina tita, nanay at lola. Uwi ka ng bata. Tita, nanay? Gagad ni Tirso. Ako, tugon ni Lina. Ako yon. Hindi mo man lang ba tatanong kung nasaan si ate? Ngayon ay mas nalito si Tirso. Ate Rina? Nagsalit-salit ang ekspresyon sa mukha ni Lina. Pagkalito, pagtataka. Inis na nauwi sa galit. Namula ang mukha ng babae. Nanlisik ang mga mata. Binalingan nito ng tahimik na binaba at ipinasa roon ng bata. Jen, mag-usap kami ni Tirso. Pasyal muna kayo ni Carlito. Tumalima ang binabae at ayaw man sana ni Tirso na mapalayo agad kay Carlito, ay naisip niyang hindi tamang marinig ng musmos ang pag-uusapan nila ni Lina. Nang sumara ang pinto ay agad na nagsalita ang babae. Kung sa bagay, ang sabi ni ate hindi raw talaga kayo magkilala. Kinuha ni Tirso ang sulat na inabot ni ang nakasulat doon ay iniabot ni Lina sa kanyang isang larawan. Iyan si Ate Rina, ang nanay ni Carlito. Oh, sambit ni Tirso. Oh, of course, I remember. Ang naalala ni Tirso kay Rina ay hindi ang gabing nakasama niyang babae, kundi ang eksena sa Ateneo kung saan niya ito huling nakita. Buntis at sinabing anak niya ang bata.
habang kasama niya ang kanyang nobya noong panahong iyon. Natural, hindi naalala ni Tirso si Rina, kaya ang reaksyon niya ay ang pagtanggi. Bukod doon, sadyang hindi niya naalala ang itsura ng babae. Kahit ngayong nagkita na niya ang larawan nito, wala siyang maalog sa kanyang alaala kung saan nagsiping sila. He was drunk then and it was dark. He had flashes of memories but the images in his head did not look like the woman in the photograph. Muling pinagmasdan ni Tirso ang larawan. Ilang segundo bago niya nasambit, oh yeah, she had very short hair that night, and she looked older, so much older than this, and her makeup made her look fierce actually. She passed away? I'm sorry. Dumating ang mas mabigat na realisasyon, and I'm sorry if I told her the baby wasn't mine. Dumating siya kasama ko ang girlfriend ko, at hindi ko siya nakilala. Her hair was messed up. She looked confused actually. Mukhang hindi natuwa si Lina sa sinabi ni Tirso at naunawaan niya ang babae. Kahit siya ay hindi rin matutuwa sa kanyang sinasabi. Umismid ng babae sa sinabi, at dahil doon hindi ka na nag-abalang i-check kung totoo ba yung sinasabi niya. Well, I figured if she's telling the truth, she will come back. Isa pa, hindi ko nga siya nakilala kaya buo yung paniniwala kung isa siya sa mga babaeng, I'm sorry, isa sa mga babaeng ano, mga babae nagsasabing nabuntis mo? Marami ba? Maaskad ang tinig ni Lina. Naisabihin ni Tirso na may ilang nagtangka ngunit walang nagtagumpay dahil tiyak niya ang proteksyon sa mga yon. Ngunit mas pinili niyang manahimik. Hindi makakaganda kung makikipagtalo siya kay Lina. She was going to be family. Ang kapal na mukha mo. Gigil na wika ni Lina. I'm sorry. Hingin pa umanhin ni Tirso. Sorry? Alam mo ba kung ano nangyari sa ate ko? At kung hindi lang ako determinado, hindi kita makikita rito. Isang linggo akong pinagpasapasahan ng mga empleyado mo. Sorry? Nanliit si Tirso. What? What happened to her? Ang kapal na mukha mo. Angil ni Lina sa biglang napaiyak. Magkasunod ang naging paglunok ni Tirso. He felt like filth. He was filth. Maybe even worse. Ano bang klaseng tao siya? Wala bang pangaral ang mga magulang niya na tumanim sa kanyang sistema? How could he not have taken this thing seriously? Tama si Lina. Bakit niya pinabayaan na lang si Rina at hindi na nag-abalang alamin kung totoo ba ang sinasabi ng babae? Anong klaseng taong gumagawa ng ganon? Ngunit sa totoo lang, sawang-sawa na si Tirso sa mga babaeng gumagawa ng kwento para lang mapansin. Sa mga babaeng gagawin ng pinaka-absurd na bagay para lang makuha ang kanyang atensyon. His life was filled with psycho bitches and social crimers. Magmula pa nung high school ay napaligiran na si Tirso ng mga ganong uri ng babae at natuto na siya na baliwalain ang estilo ng mga yon. A few times he got sucked into believing this scheming bitches drama and suffered for being an ignorant fuck. Ilang ulit bang kinakailangan niya yung tulong ng ate niya para lang iligtas sa alanganin sitwasyon ng mga babae, kaya natuto siya. Marahil kung hindi dahil sa kanyang ate napikot na siya. Ngunit hindi sapat ang lahat ng iyon upang mabigyang hustisya ang pagkawala ni Tirso sa buhay ng sariling anak sa loob ng 3 taon. Una ay naalangan siya, ngunit sa huli ay magaan na inilagay ni Tirso ang palad sa likod ni Lina at hinayaan ng babaeng umiyak sa kanyang balikat. Go ahead, tell me every single detail. I will listen. You can yell, can hit me. It's all right. I'll be right here.